to the kingdom. Mayroon pong mga panuntunan na dapat natin makamit upang tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. We cannot enter unless we have this in our life. Alam po ninyo yung mga ticket, ginagamit yan sa kung saan-saan para ikaw ay makapasok sa anumang establishment or mga restricted mga place na dapat mong pasukan. Kailangan mong mayroong passes dyan para ikay papasukin ng gwardiya, or else you will stay outside. Ganyan din sa kaharian ng ating Panginoon. Kapag wala sa atin ito, you will remain out of God's protection. Kailanman ay hindi mapapasa atin ang protection ng ating Panginoon. At we will remain out of the church of God. Kaya hindi lahat na umaattend ay kabilang na sa pamilya ng ating Panginoon. Kundi mayroong passes, mayroong ticket para ikaw ay makasama sa pamilya ng ating Panginoon o sa kaharian ng ating Diyos. Una, the first ticket is the new birth. Kinakailangan na ikaw ay may panganak na muli. Dito sa John chapter 3, verse 3, sinabi ni Nicodemo nung siya ay may isang lalaki na nagngangalang sa mga Fariseyo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya nagsabi, Rabi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Isang pinuno ng mga Pariseyo, ang pangalan niya Nicodemo. Mga minamahal, hindi ka pwedeng maging pinuno kung ikaw ay mahina ang iyong IQ, di po ba? So si Nicodemo, isang matalinong taong to. Kaya naparoon siya ng gabi. Bakit kaya inisip niyo bakit gabi siya pumunta sa ating Panginoon? Maaaring punong-puno pa rin siya ng pride. Ayaw niya na lantaran araw ay pupuntahan niya ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil marami nagsasabi, anak lang niya ni Mary at ni Jose na karpintero. Siya, pinuno siya ng mga Pariseyo. Kaya gabi siya pumunta para walang makakita sa kanya. Ngayon, nagtanong siya sa ating Panginoon, ano ang dapat niyang gawin? Pero ang sinabi niya dito ng ating Panginoon, kinakailangan mong ipanganak na muli. Yung mga sumunod na verses dito, sinasabi niya, nagtanong siya ulit, sabi niya, paano ako'y may papanganak na ako'y matanda na? So ang kaisipan ng mayaman na to, matalinong ito, na si Nicodemo, na ang kapanganakan muli ay kinakailangan niyang muling babalik sa tiyan ng kanyang ina, samantalang siya'y matanda na. Material ang kanyang kaisipan. Pero alam po ninyo, ang mga pangungusap na ito ay patungkol sa mga bagay na espiritual. Amen? Kaya sinabi sa kanya ng Panginoon, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ipanganak sa tubig at espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ipinanganak ng laman ay laman nga at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Kinakailangan natin maipanganak sa espiritu. Alam po ninyo, sabi nga yung hangin, nalalaman mo na mayroong hangin, dahil gumagalaw siya, yung evidence na mayroong hangin. Kagaya niyan, sige. Gumagalaw yung mga papel dyan. Nakikita niyo ba yung hangin? Hindi nakikita. Pero evidence na mayroong hangin, gumagalaw yung mga object. Yung mga tiny object, yung buhok mo yan. Gumagalaw yan. Ganyan din ang gawa ng Espiritu ng Diyos. Ang kapanganakang muli sa
Panginoon, sabi niya, mayroong makikita bunga sa'yo. Mayroong bunga ng kapanganakang muli. Ibig sabihin, mayroong pagbabagong ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Ano ba yung pagbabagong ginawa ng Panginoon sa atin? Una, nung tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan, yung mga ugaling hindi maganda ay nawawala, di po ba? Una sa lahat, yung pagmumura, yun ang pinakamaliit na kasalanan. Yung kayabangan, yung pangungupit, yung maliliit lang na mga bagay na yan. Yan ay babaguhin ka ng ating Panginoon. Mayroong pagbabagong magaganap sa iyong buhay. Dati yung madilim mong buhay, magiging maliwanag ang iyong buhay. Yung mukha mong lagi mo kasing pag-ising na umaga, bugnutin, yan. Dahil ito ay binago ng ating Panginoon, newborn. Ito yung tinatawag na born again experience. Yung lumang buhay mo ay magiging bago sa harapan ng ating Panginoon. 20 years ago, 10 years ago, 5 years ago, 3 years ago, yung buhay mo, what a beautiful experience na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Bakit? Ipinanganak kang muli sa pamamagitan ng pagsisisi sa iyong mga kasalanan. Nasubukan mo na bang magsisi? Kapag ikay tunay na nagsisi sa iyong mga kasalanan na nampalataya na ikay pinatawad ng Diyos, babaguhin niya ang iyong buhay. Yun yung tinatawag na born again experience. Bali-regenerate ka. Yung dati mong buhay, sabi nga sa Romans 5:1, sinasabi po niya rito, yaman nga na mga inaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari tayo mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa yan? Kaya sa kapanganakan muli, babaguhin ka ng ating Panginoon. Sabi niya, hindi, dati na ikaw ay gumagawa ng kasalanan ngayon, bago na ang iyong buhay. Hindi ka na gumagawa ng kasalanan. Yan ang gagawin ng ating Panginoon sa new birth. Kaya sa Katoliko, gagawin nila, bibinyagan ka nila, kukuha ng maraming ninong at ninang, magbibigay ka, paramihan na nga ngayon ang ang ninang. Dati ako isa lang ang ninang ko. Yung hindi ko alam sa mga kaidaran ko. Di ba isa lang? Isang dalawa, gano'n. Ngayon, 20 pares. Minsan 10 pares, edi 20 na yun. Kung 20 pares, 40 na. Kasi ginawa ng negosyo ito. Bawat ninang, may sobre yan. Magkano nilalagay doon, pinakamababang 500. Ganun na rin ngayon sa mga kinakasal. Padamihan na rin. 40 na pare, ay 20 na pares. Minsan, di na niya alam na yung ninang pala niya yun. Ano ang purpose minsan? Nakalagay pa doon sa invitation, sasabihin nila na para iwas sa hassle, pera na lang din. Yan. Ginawa ng negosyo lahat. Kaya sa binyagan, dadalhin yung baby, dadabitan siya ng puti, bibisikan ng holy water, Kristiyano na. Yan ang pagiging Kristiyano nila. Pero alam po ninyo, ang pagiging Kristiyano dito ay hindi bibisikan ka lang ng tubig, babasbasan ka ng kahit. Ginawa rin sa atin lahat yun sa mga nagmula sa relihiyong yan. Kaya ako may ninong eh. Sino walang ninong dito? Mayroon ba? Lahat tayo may ninong, di ba? Mayroon tayong ninong. Saan tayo naging, bakit natin sila naging ninong? Bininyagan tayo doon, binisik-bisikan tayo doon. Kristiyano na tayo. Yun ang pinaglalaban ng mga Katoliko eh. Ako din noon, talagang makikipaglaban ako niyan. Pero sinasabi ng banal na kasulatan, ay pagiging Kristiyano, yung Kristo ay mapapasa akin, pagiging Kristiyano ay banal na pangalan na yan. Kinakailangan mabago ang iyong buhay. Di po ba? Luwalhatian ang Diyos sa pangalan ito. Kinakailangan talagang pag naikabit ang pangalan mo, pangalan ni Kristo, talagang nabago ang iyong puso.
sa pamamagitan ng pagsisisi mula sa kasalanan. Kahit batang maliit, hindi pa rin marunong magsisi. Di pa nga, tignan mga si Jean, ano lang sinasabi niya, mga ganun-ganun lang. Oh. Kaya yun, ang ibig ng ating Panginoon, maranasan natin na tayo ma-justify, mapatawad ang ating mga kasalanan. This makes us a new creation. Gagawin tayong bagong nilalang ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Sinasabi sa 2 Corinthians 5:17, kaya po ang sino man na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na, ngayon sila'y pawang naging mga bago. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon, na maliban ang tayo panganak sa tubig at Espiritu, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya, mga minamahal, yung old, gagawing bago ng ating Panginoon. Diba? Dati mabagsik na mukha, mukhang demonyong mukha, mukhasim ang mukha, ngayon ay maamong mukha. Amen ba? Mukha na may kagalakan na kay Kristo. Maliwalas na mukha. Punong-puno ng pag-asa sa ating Panginoon. Kaya ginawa kang bago ng ating Panginoon eh. Yan ang gagawin niya sa atin. Di ba napakasarap na magkaroon ng bago? Maging bago? Magpapasaya yan sa atin. Tignan niyo, pag binilan kayo ng bagong sapatos ngayon, pasokan ng bukas sa public school. Hindi ko lang sa mga private kung pasokan na din. Bukas, national yan. Nationwide. Sa mga nag-aaral sa public school. Sigurado yan, may mga bagong sapatos. Kapag walang bagong, tinatamad na pumasok, di ba? Mga iba, nakapost pa sa Facebook, may bagong sapatos, bagong bag, bagong lapis, bagong eraser. Gusto niyo mag-aaral sa Taguig, andun na. Bakasyon pa lang na, napakarami na nagde-deliver ng bagong uniforms, kompleto from head to foot, sapatos, suklay, kompleto toothbrush, lapis, bag, yan, kompleto. Walang kahirap-hirap ang mga Taguigenyo. Kaya forward Taguig eh. Ngayon, kapag mayroon kang mga bagong gamit, napakasarap na pakiramdam. Paano kung wala kayong pambili? Anak, yung luma muna. Meron pa naman sobrang notebook dyan ng pages. Buray, tanggalin mo na lang yung pages ng mga lumang notebook. Mayroon bang gumagawa nun dito? O hindi? Baligtad yung buwan. Kapag sinabi ng mami yun, Shining, bumili ka muna ng bitol. Shining mo muna yung sapatos mo, wala muna tayong pambili. Di ba malungkot? Pero kapag mayroong bago, talagang excited. Baka katabi pa sa pagtulog yung bag, at saka yung sapatos, maaga kong gigising. Kasi pasokan na bukas, di ba? Kaya ganun yung bago, di ba? Yung bagong nilalang. Napakasarap ng pakiramdam. New everywhere. Nagpapasaya ng buhay, di ba? Kaya ganun yung gagawin ng Panginoon sa buhay ng mga tunay na binago ni Kristo. Masarap kasama niya. Hindi yan nagbubugnot. Pero pag nagbubugnot, napakahirap kaya nun. Kapag utusan mo ang bigat ng paa, hindi naman, di ba? Ganun mo na, talagang tutunog yan. Pero ang nagbubugnot talagang kahit na ang bigat ng buhay. Pero alam niyo kapag na kay Kristo, bagong nilalang ka na, yung luma mong buhay, yung buhay mo na walang kakontentuhan. Godly life give us contentment. Kapag ikay nilinis ang Panginoon na bago ang iyong buhay, si Kristo ang iyong binubuhay, napakagaan na nalalagpasan natin ang buhay sa bawat araw. Amen ba mga anak? Tanungin ninyo, mag-interview kayo o interview niyo ang sarili niyo, ang sarili natin. Ganun na ba ang buhay ko ngayon? Naranasan ko na ba ang baguhin ni Kristo? Ang may panganak na muli sa Espiritu? Kaya mga gawa ng Espiritu ng ating Panginoon sa ating buhay. Ang ating Panginoon, ang ating magiging halimbawa. Di po ba? Kaya yun yung unang ticket sa kaharian ng Diyos. Kinakailangan nating maipanganak na muli.
nagiging grateful ka na ngayon. Nagiging mapagpasalamat ang isang ipinanganak ng ating Panginoon. Kaya dati, di ba, pag kumakain tayo, kain na lang ng kain, parang yung biik, sapsap na lang ng sapsap, kain. Pagkain ng kain ka agad, sige kain, hindi man lang yumuko at dumalangin, di ba? Yun yung una nating karanasan, naging mapagpasalamat tayo. Hindi ka na makasuko pag hindi ka muna magpapasalamat sa ating Diyos. Kaya nga, napakarami nating dapat na ipinagpapasalamat sa ating Diyos na inalagaan niya tayo. Pinalaki niya tayo. Mula nung tayo pinanganak from babe in Christ, di ba? Naging bago tayo, naging baby tayo. Inaalagan tayo hanggang tayo lumaki, pinuprovide ang lahat ng ating kailangan. Tingnan mo si Chean, siya ba yung namamalingki na para bumili ang ipit niya? Diba? Bibilan siya ng mga magulang niya ng damit, di ba? Provide yan. Muna ng baby siya hanggang sa magiging magulang, magkaroon na siya ng tulang. Kagaya ninyo, yan. Hindi nyo na pinapaabot yung kutsara, mami, kutsara, kaya mo nang iabot eh. Diba? Kaya yung baso, hindi ka na magpapaabot ng baso, kaya lalaki na ng kamay, pwede nang kumuha. Kaya ganoon ang ating Panginoon. Kapag lumaki na tayo sa ating pagiging from babe in Christ, na ipanganak tayo muli, hindi pwedeng mananatili tayong maging baby, mga minamahal. Amen ba? Hindi tayo pwedeng maging baby na lang. Pag baby, nakakatuwa pa yan. Kapag naglakad, lalo niya, papalapalakpakan mo yan. Pero pag ang tanda naman na, tapos ayaw pa rin lumakad eh. Ano na yun? Parang worried na yung mga magulang. Problem na yan. Ang dudulot. Ganyan din, yung matagal na Kristiyano, tapos ayaw magpusang lumakad, ayaw magpusang kumain, ayaw. Lahat gusto iabot, hindi na beneficial yan sa family, hindi na siya happiness. Kasi baby happiness siya. Pero pag tumanda na, katulong na siya ng mommy at daddy para to provide for the family. Di mo ba? To build the family na. Kaya ganyan din sa pamilya ng ating Panginoon. Kaya nga dito, this puts us in the condition where we are able to walk in the light. Na sa ating pagiging baby, isang araw lalakad tayo at hindi lang tayo basta lalakad, kundi tayo lalakad sa liwanag na kasama si Kristo. This makes us children of God. John 1:12. Naging anak tayo ng Diyos, kaya naging anak tayo ng kaliwanagan. Sabi niya sa John 1:12. Datapot ang lahat ng sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Kaya nga dito, bilang kanyang mga anak, kung tayo mga anak ng Diyos, kinakailangan tayong magbihis bilang isang anak ng Diyos. Kumilos gaya ng isang anak ng Diyos. Amen? Kaya mga bihis natin, bihis na ng isang ipinanganak ng ating Panginoon. We are the light of the world. Anak na din ako ng Diyos, pero black sheep ako. Hindi pwedeng ganon. Walang black na sheep. Diba? O pwede rin maging sheep sa paglabas, pero kambing ang puso. Pwede bang mangyari yon? Ha? We must walk with God. Kapag tayo pinanganak ng ating Panginoon, lalakad na tayo nakasama ng ating Panginoon. Hindi na tayo sasama sa mga masamang barkada. Alam niyo yung bro na yan? Sa mga barkada, bro. Puro barkada, pare-pareho kayong pupunta sa impyerno niyan. Mga walang pangarap yan, yung mga may bro. Don't ever or never experience alcohol in your life. Never experience drugs. Never experience immorality. Ngayon, ang babata pa, immoral na ginagawa, di ba? Magdi-date kung ano nang ginagawa. Hindi pa gumagraduate. Asa ng diploma? Wala na, ito na nanay. Ungit-ungit na yung baby nila. Ito na, hindi man makagraduate. There are things we don't need to know. Maganda ito pare, bro. Don't ever
never experienced that. But listen to godly experience of the ministers, of your parents. True peace and happiness can only found in serving God. You can save yourself a lot of heartaches in life. Kapag lumayo ka sa mga bagay na iyon. Kaya huwag na natin experience yung mga bagay na iyon. Lalo na pag ikay lumaki sa pamilyang Kristiyano. Si Solomon, he married beautiful woman, but not godly woman. He married worldly woman. Anong nangyari sa kanya? Anong nangyari? Napahamak siya, napalayo siya sa ating Panginoon. Kaya nga, makita natin yung mga pinili, yung plano ng Diyos sa kanilang buhay, yung para sa kanila, yung bigay ng Diyos sa kanila, and then you will build a home according to the foundation of God. Napakaganda. Di po ba? You build a home that is a Christian principle. At lumalaki, lumalawak, lumalalim ang iyong karanasan, ang iyong ugnayan sa ating Diyos. Huwag na natin i-experience yung bakit siya naman naging malapit din siya later on. Huwag na. Baka siya lang yun, hindi naman ikaw. Huwag natin i-experience yung sapalaran na buhay sa harapan ng ating Panginoon. Lumakad tayo according to the light of God. According to the Word of God. According to His will. Ayon sa Kanyang kalooban. Dahil kapag yun ang ating nilakaran, napakaganda na mapa sa atin. Yung basbas ng ating Diyos sa ating mga paglakad. Pangalawang ticket is humility. Sinasabi dito sa Mateo, chapter 5, verse 3. Mapalad ang mga mapagpakumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Pride will not make you to heaven. Kailangan ng mababang kalooban sa paglapit sa ating Panginoon. This began even before we are justified. Dahil kung walang kababaang loob, hindi rin naman talaga tayo makakalapit upang magsisi sa ating Panginoon. Kaya nga po dito, yung mapagmataas, binabali yan ng Panginoon. Balik, di ba? At alam po ninyo tayo, ang tao, bumabalik din yan sa alabok eh. Babalik tayo sa alabok. Hindi pwedeng magpakataas-taas tayo sa Panginoon na hindi natin siya kailangan at hindi tayo marunong lumingon sa mga taong pinanggalingan natin. Yung si Inang Papet nga, yung inang ni Papa na namatay. Pupo yun, lolo, pupo yun. Ganun na siya. Kaya niisip ko nung kami pa uwi ni Sarah, hindi ko naman sinasabi sa kanya habang nasa bus kami. Sabi ko, siguro ang liit-liit ng kabaong ni Inang, sabi ko. Ganyan lang. Ganyan lang. Hindi naman pala. Kapag namatay pala, nauuna, di ba? Natutuwid din siya. Pero makita mang tao kapag ano siya, nakayuko na siya pag tumatanda na. Nakukuba yung likod. Ibig sabihin, pinapakita lang ng Panginoon na pinakailangan natin yung muko. At isang araw, babalik talaga tayo sa lupa. Nagmula sa lupa, di ba? Doon tayo kinuha eh. Kaya hindi tayo pwedeng kailangan ako yung titingalain. Wala siya ng kaharian ng ating Panginoon. Kaya ngayong mababang kalooban, kapag narinig natin ang kanyang mga salita, nagkakaroon tayo ng nararamdaman natin sa ating puso na kailangan natin lumapit. Hindi natin nilalabanan ang salita ng Panginoon. Di po ba? You cannot come to God with a proud heart. Totoo po yun. Kapag proud
heart mo, hindi ka kailanman makakalapit sa altar na yan. Kaya nga yung kababaan loob, this will continue as long as we are in Christ. Patuloy at patuloy kang gagawing mababa ng ating Panginoon. Kapag ikay lalong lumalapit sa ating Panginoon, lalo ka naman nagiging mababa sa kanyang dakilang harapan. Kaya ang mundo nito, kung minsan nagkaroon lang ng posisyon, na konting posisyon, mayabang na, di ba? Minsan barangay talod nga lang eh. Siga-siga na. Minsan magkaroon lang ng pangalan. Mga minamahal, hindi ibig ng Panginoon ng ganitong mga espiritu. Inaalis yan. Gagawin kang mababa ng ating Panginoon. Habang lumalapit ka, lalo ka rin nagiging mababa sa kanyang dakilang harapan. Hindi natin sasabihin, oh, mas banal ako sa kanila. Mas matapang ako sa kanila. Mas mataas ang calling ko sa kanila. Sila, wala silang calling. Ayaw ng Panginoon ng mga ganong spirito. Dahil kailanman hindi gagamitin ng Diyos yung mga mayroong mapagmataas na puso. I-bless na yan. Yung mga humble. Humble, hindi humble. Diba? Wala namang mangyayari sa tao pag maghambog-hambog eh. Pag magataas-taas sa Panginoon. Isang araw, babalik din naman sa lupa. Isang araw, mangangailangan din naman sa Panginoon. Sana huwag na natin antayin pa na magkaroon pa tayo ng mga trahedya o mabibigat na problema o uncurable diseases bago natin lapitan ang ating Panginoon na para na tayong kawawa sa kanyang harapan. Kundi ngayon pa lang, malakas pa tayo. Nilalapitan na natin siya. Kinikilala na natin siya. The Almighty God, the most powerful God. Na kailangan natin ng kanyang tulong. Na kailangan natin na magpakababa sa kanyang dakilang harapan. This makes us always dependent upon God. Kapag tayo mayroong mababang kalooban, Panginoon, lagi kang nakadepende. Kapag mayroon kang pagpapasya na gagawin, lagi kang nakasalig sa Panginoon. Panginoon, ito ang gagawin ko. Napakagandang ugali yan ng mga Kristiyano. Na sa lahat ng desisyon, in every step of our life, bawat step ng buhay mo, kinikilala mo siya. Acknowledge Him. Sinasabi yan ni Haring David. In all your ways, acknowledge Him. And He shall direct your path. Napakaganda ng Diyos ang siya nagdidirect sa ating mga lakad. Kung gusto natin magpadirect, di ba? Kung gusto natin magpahubog, at kung gusto natin magpagabay sa ating Panginoon, maganda. Itutuwid ka niya, gagabayan ka niya, sasamahan ka niya. At sigurado kapag hawak ka ng Panginoon, hindi ka mapapahama. Mga minamahal, sa tao, hindi natin kayang sumikat sa matulis. Magpakababa lang tayo. Sigurado kitataas tayo ng ating Panginoon. Magkakaroon ka ng magandang karanasan kay Kristo. Pangatlong ticket is service. Hindi ka naman pwedeng mag-service sa Panginoon unless na ikay baguhin muna ng ating Panginoon. Sinasabi sa Mateo chapter 25, verse 34 to 35. Sabi po niya, kung magagawin sasabihin ng hari, isa na nga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako ninyong pinakain, ako'y nauhaw at ako ninyong pinainom, ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Ito na yung 5-10 virgins, diba? Yung mga iba, nasaraduhan sila. Binisperhen din sila. Mukhang Kristiyano din sila. Pero nung dumating yung kasintahan, nasaraduhan sila. Insidente lang ba na nasaraduhan sila? Hindi eh. Wala silang langis.
ilaw, uundap-undap na, paubos na yung kanilang ilaw, kaya sila nasaraduhan. Kaya nung nakikiusap sila, nabuksan sila. Kaya sabi ng Panginoon, ako'y nagutom, hindi ninyo ako pinakain. Ako'y nagkasakit, hindi ninyo ako dinalaw. Ang sabi naman ng mga babae nito, saan ka namin nakita, O Panginoon, na nagutom, na uhaw? Sabi ng ating Panginoon, ang ginawa ninyo sa maliit na taong ito, ay ginawa nyo rin sa akin. Kaya pala kung ano yung ginagawa natin sa ating kapwa, na sila yung mga kapatid na babae at lalaki ng ating Panginoon, ay ginawa ninyo sa akin. Yan ay sinabi ng ating Panginoon. Kaya nga dito ang ating Panginoon, lahat ng mga kawang gawa na ginagawa natin, ay dinirinig pala ng ating Diyos. Kung titignan mo yung karanasan ni Cornelius, he is a Roman soldier. Hindi siya Hudyo, nakalahi ng ating Panginoon. Hindi sila yung pinili. Pero yung isang hintel, dumadalangin siya, namamalig ko siya ay naglilingkod siya sa mga manghihirap. Anong sinabi ng ating Panginoon sa Acts chapter 16? Kaya pala hindi nalilingid sa harapan ng Diyos lahat ng magawa ng kanyang mga anak. Dito sa 16, verse 24. Sabi niya, at sila'y kanyang ipinanhig sa kanyang bahay at hinahinan sila ng pagkain at nagalak na totoo pati ng buong isang bayan niya ay nagsisampalataya sa Diyos. Tatapat ng umaga na ng hukom ay nagsubong ng mga sariyan nagsabi, pawalan mo ang taong ito. Chapter 10, verse 35. Ito yung centurion na at binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay nang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi ang bawat bansa siya ay may takot sa kanya na gumawa ng katwiran ng kalugod-lugod sa kanya. Ito yung Cornelio na sinabi, Cornelio, dininig ang dalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay naalala sa paningin ng Diyos. Ngayon si Cornelio, hindi pa siya lubos na talagang kumikilala sa Panginoon. Pero alam po ba ninyo na kapag isang tao ay inaalala niya yung kanyang kapwa, lalo na yung mga mahihirap, ang mahirap at mayaman ng Diyos ang siyang gumagawa niya. Kaya huwag natin kinakaligtaan sila. God has heard your prayers, His gift to the poor, and His faith to God. Yon ang nakita ng ating Panginoon kay Cornelius. Yan ay isang paglilingkod, mga minamahal. Hindi lang siya dumadalangin. Panginoon, tulungan mo po yung mahirap kong kapitbahay. Kung meron ka naman maibigay dun sa iyong kapitbahay, bigay mo, di ba? Ito si Cornelius, dumalangin siya, isa siyang hintel. Pero dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Kaya ito yung ibig ng ating Panginoon, serviceable. This makes us serviceable to those that are in need. Kaya hindi lang ito spiritual ang paglilingkod sa Panginoon. Maging sa mga bagay na material. Maaaring God blesses you so that you can bless others by your life. Kaya kayo niligtas ng ating Panginoon para ang iyong kapwa ay magkaroon din pala ng pag-asa sa pamamagitan mo. Sa mga hopeless, to give hope to the hopeless, to the needy, to give to the needy, diba? Sa mga nangangailangan. Ito yung nakaligtaan ng rich man nung siya ay pinagpala ng ating Panginoon. Alam niyo yung rich man and Lazarus, nagkaroon siya ng maraming pagkakataon na tumulong siya sa kanyang kapwa. Pero hindi niya nagawa yung bagay na yon. He never give to charities. He never give to the ministry. He never give to God. He never give to the poor. Bakit? Andun nga si poor Lazarus sa kanyang pintuan. Wala siyang ibinigay. Pero mayroon din siyang pag-ibig. Alam niyo kung nung nasa impyerno na si Lazarus, hinihiling niya
na siya na lang yung nandoon sa impyerno. Dahil alam niya yung mga kapatid niya, sabi niya, papuntahin mo si Lazaro doon. Alam niya, pare-pareho lang siya doon sa kapatid niyang ina. Pare-pareho sila na walang panahon sumamba sa ating Panginoon. Wala sa kanilang puso ang pagpapakababa. Wala sa kanilang puso na magpakabanal sila. Ang kaisipan ng lang nila, puro material. Kaya nasabi ni nung rich man na yun, Ama, susubuin mo siya. Doon, sabihan niya. Gusto niya mag-evangelize. Gusto niya si Lazarus, yung servisyo niya, gagawin niya. Magbahay siya, magpatotoo siya doon sa bahay ng kanyang mga kapatid. Pero hindi na mangyayari yung bagay na yun dahil alam niyo, kapag ang tao kung minsan natakpan na ng 2 piso yung kanyang mata, ay nakikita pa ba? Subukan ninyo kumuha ng 2 piso, itakip ninyo dyan. Wala nang makikita kundi piso na lang. Kaya ganyan ang tao na mapagmahal sa mga bagay na material. Sigurado yung nakakalimutan ng ating Panginoon. Kaya nga, kung minsan hindi naman ibig sabihin, sasabihin minsan kapag ako'y yumaman na, saka na lang ako maglingkod sa Diyos. Yun ang gagawin nilang pases pag yaman. Hindi. Ang pases para ikaw ay makapaglingkod sa Panginoon ay meron kang na bagong puso. Na-plant na pag-ibig ng ating Panginoon. Dahil kahit wala kang pera, maglilingkod ka sa ating Panginoon. Kahit wala kang pera, sasamba ka sa ating Panginoon. Rason lang yan ang tao, pag yumaman ako, saka na lang ako maglilingkod. Ano yun? Kailangan pang sumakay sa Cadillac bago makapunta ng katarungan? Kung yung mga kapatid nga natin, umaakyat sa bundok lumalakad ng malayo para makasamba. Minsan ang lapit-lapit lang, hindi na daw makadalo. Tawid lang ng kalsada yung panambahan. Hindi na daw makasimba dahil malayo na. Kailangan pala magkaroon ng bahay sa paligid ng panambahan para lang malapit ng makapunta sa simbahan. Alam niyo, kahit malapit ang bahay mo sa panambahan, kung may problema ang iyong kaluluwa, ang spiritual, hindi ka makakasamba. Kahit pa yan, pang-siyam na bundok, kapag mainit ang iyong kaluluwa, mainit ang iyong relasyon sa ating Panginoon, pupunta ka sa panambahan upang sambahin mo ang ating Panginoon. Maglilingkod ka sa ating Panginoon, ano man ang iyong kalagayan. Naghihirap naman, sabi nga, o ngayon, nahihirap ka, naglilingkod ka sa Panginoon. Pinagkatiwalaan ka ng Panginoon. Maging matapat ka na dyan, di ba? Sa iyong buhay. At hindi ka hahayaan ng Panginoon na habang buhay na naghihirap. Dahil mayroong pangako ang ating Panginoon, gagawin ka rin masipag Amen po ba? Dahil ang mga Kristyano, walang tamad na Kristyano. Walang mga tamad na Kristyano. Binago ka na ng ating Panginoon life. Yung lumang buhay. Ngayon, bagong nilalang sa harapan ni Kristo. Gagawin ka niyang masipag. Magiging masipag ka ngayon sa pag-aaral mo. Panginoon, hindi naman kasi ako matalinong ipinanganak. No! Lahat ay kapag nagsikap na magbasa, mag-aral, mahahasa yun yan kahit yung kinalawang na gulog, di ba? Kapag binasa mo na binasa yan. Practice makes perfect, di ba? Basa lang ng basa ng mga makakalimutin din kasi ako pang yan. Basahin mo ng basahin yan. Aral ng aral. Kay flooding student na nabasa ko noon, na nahigitan niya yung matalino talaga, yung inborn na talagang intelligent na talagang tinanganak. Yung flooding student, nasa middle class lang, nasa middle lang yung kanyang, ganun lang yung nahigitan niya. Bakit? Kasi nagiging studious siya. Kaya ganyan din ang buhay natin. Yung mga iba naghihirap, bliniblame ang gobyerno. Lagi na lang si Pinoy, kawawa naman, tumandang binata na ng ating presidente. Hindi nga namumurap. Siya nga lang ang presidente yung tinamurap. Minsan, ang daming bumabatikos dun sa kanyang matuwid na daan. Hindi naman niya kayang bilisin ka agad-agad niya. Although talagang ngayon lang nangyari na mayroong mga
mga VIP na napunta sa kulungan, di ba? Wala siyang takot, tuwid na daan. Ay yung mga taong mga tamad, ang gobyerno kasi, inaano nila lahat yung kanilang paghihirap sa gobyerno. Pero kung tutusin, titignan mo, kompleto ang mata, kamay, paa, nahihigitan pa ng mga isang paa lang. Yung mga iba nga, parang si Rizal doon sa Luneta lang walang kamay. Meron nga taga sa amin nabubuhay niya kumakain ng barbecue. Yung paa niya lang niya. Nagdidispatsa siya. O magsaysay. Kasi pinaglihian daw si Rizal wala, boss, wala. Pero hindi siya nagmukmuk na wala ng mamamalimos siya. Hindi ko nakita na malimos yun Nagdidispatsa siya. Ng mga pasahero. Masaya pa siya. May iba, kumpleto naman ang parang nalugin yung chick. Ano bang mukha ng nalugin yung chick? Nagmumukmuk, parang si Juan tamad na gusto kumain ng bayabas tumapat na lang doon sa bayabas, kaya kayo mahuhulog ito. Naantay lang na mahulog yung bayabas sa bibig niya. Kaya mga anak, alam ko masisipat yung mga anak ng mga Kristyano. Amen ba mga anak? Pasokan na naman. Hindi puro post. Pinopost na lang. Nagkikinis na mga mukha dun sa Walang ginawa kundi mag-comment, mag-post. Sayang yung oras nyo, magbasa na lang kaya kayo. Diba? Magbasa. Mag-aral na mag-aral. Gayahin niyo si Kuya Paul, graduate na. Si Kuya Ariel, graduate na. Sino pa graduate? Si Daniel. Si Ate Noime. Ayun. Binigyan ka agad ng advisory ng Friday lang sinabi, kaya nagpipintura na rin ang kanyang room. Meron na siyang ahawakan ng klase. Graduate na. Sino pa yung mga susunod sa inyo? Sana lahat kayo maging professional. Professional. Kasama ninyo ang ating Panginoon. Ayan, si Ate Joyce, si Ate L.A. Graduate na sila. Hindi sila nag-gitar, di ba? Alam mo ka gitar na mga Kristyano. Talagang 4 taon, graduate. Graduate si nanay sa bulsa niya. May laman na bang mga wallet? Nanay na nagpa-graduate? Hindi na laging naubusan ng ninoy? Mayroon ng ninoy ngayon, dati si Rizal lang. Ngayon, ninoy na. Kasi wala nakagraduate na. Sana isipin ninyo yung lahat ng mga bagay na yun. Na sa lahat ng mga ginawa ng Diyos sa atin, huwag natin higit na kalimutan ang gawain ng ating Panginoon. Hindi tayo nangangarap lang pag ako, susuluhin mo ng lahat at hindi mo maalala ang ministeryo ng ating Panginoon. Failure pa rin yan ang buhay na hindi kasama ang ating Diyos sa inyong mga paglakad. Nagagalak na ako dun sa narinig kong patotoo ng isang kabataan na nalayo sa atin. Namimiss ko nga Minsan nagbrowse ako ng mga picture, nakikita ko siya. Kasama siyang umahayo doon sa Dagupan. Sumasakay din ng bangka yata. O diba? Hindi nyo ba na-miss yung isang kabataan natin dito? At nakakatuwa. Yung mga budget daw niya, nagbibigay din siya ng panggas. Natututo, di ba? Nagiging mature sila. Kaya ngayon isang kabataan dito, kaninang umaga nung nag-aaral kasi nagsasearch din ako sa internet. May nabasa ko kagabi na pinost niya, sabi niya, Panginoon, bigyan mo ako ng katatagan, ako'y malalayo sa ating mga mahal sa buhay. Napaiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, pinakamabata ang bata-batang nalalayo sa mga magulang. Lalo silang nagiging mature at salamat na hinahanap nila yung gawain ng ating Panginoon. Di ba nakakagalak sa puso yun?
na hinahanap nila ang kanilang serbisyo sa Panginoon. Pag-araw ng linggo, kahit palaro-laro lang sa Bible drill, Bible activities, namimiss din pala, di ba? Hindi pala, talagang namimiss dahil naitanim na sa puso ng mga anak. Kaya walang kawawa na mga naglilingkod sa ating Panginoon eh. Lahat ng ang buhay nilaan sa paglilingkod sa ating Panginoon, hindi sayang na buhay yan. At walang sayang na buhay sa kamay ng ating Panginoon. Kaya nga po dito, the fifth ticket, sabi nga niya rito, ang ilan na ba tayo? Service. Pang-apat, the fourth ticket is perseverance. Ano bang ibig sabihin ng perseverance? Steadfastness in doing something despite of difficulties or delay in achieving success. Mayroong perseverance. Pagsusumikap, di ba? Sa Tagalog, anong Tagalog ng steadfastness or perseverance? Katsagaan? Tama ba yun? Oo, sinabi ko na. Mayroong pagsusumikap. Sinasabi nga niya rito sa Lucas chapter 9 verse 62. Datapot sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro ay lumilingon sa likod, nakarapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Yung lumilingon, talaga naman kapag lumingon ng tao, mayroong nangyayari hindi maganda. Pwede siyang matalisod, pero kapag lumingon ka, hindi mo na makikita ang iyong dadaanan. Maaring matalisod mo yung bato, kaya mabungko ka. Pero hindi mo, nakatingin ka sa likod, di ba? Isang example dito ng perseverance ay si Pagong, the deer and the tortoise. Diba? Ang nangyari dito, si deer, bakit natalo siya nang sinasabi niyang napakabagal? Pero mo, alam naman niya na napakabagal talagang maglakad si Pagong. Hinamon pa niya, siya pa yung nag-amok. Lumaban ka sa akin ng takbuhan bukas, sabi niya. Alam niya na napakaliliit ng paa niya. Di ba ganyan lang paa ng Pagong? Pero sa kayabangan niya, sabi niya, takbuhan tayo bukas sa race, running race. So, o sabi naman ni Pagong, kasi may paka naman siya. O sige. Diba? Be here in the morning, pagsikat ng araw, ang ating finish line doon sa may puno ng niyog. Medyo malayo-layo. O sige, di umaga pa lang, andun na sila. Sikat ng araw. O, nag-start, mayroon silang starting line. Okay, takbo na. Sobrang bilis ni Usa, diba? Tapos nung lumingon siya, may nangyari. Nakita niya ngayon, ay ang bagal naman po. Si Pagong, andun pa lang siya sa umpisa ng starting line pa lang siya. Wala pang isang di pa yung natatakbo niya mula sa starting line. Ako ang layo-layo ko na. Ayan. Ayan ang mga taong masyadong believe sa sarili. Kaya sabi niya, maupo nga muna ako kahit magpahinga ako dito. Mahangin doon sa puno ng mangga. Nakadikwatro pa siya. Dahil sa malamig, nagsimoy ng hangin, napaidlip siya. Hindi nga lang idlip nakatulog. Ayan. Kaya nung nagising siya, hindi na niya makita kung nasaan na si Pagong. Kaya tumakbo siya ng tumakbo ngayon. Sabi niya, tatakbo pa rin ako, sabi niya. Pagdating niya doon sa may puno ng, ano bang puno yun? Nyog. Sa tabi ng dagat, andun na pala si Pagong nakadikwatro naman si Pagong. Dito na ako, sabi niya, safe, sabi niya, gano'n, dito na ako, sabi ni Derek. No, my friend, sabi niya, I was here before you came. Sabi ni Pagong,
Hindi siya nawalan ng pag-asa. Kahit maliliit yung kanyang hakbang, hindi siya huminto, hindi siya nagpahinga. Hindi siya na-discourage. Diba? Itong si Der, lumingon kasi siya eh. Kaya sabi nga ng Panginoon, walang nag-aararo na nag-aararo ay lumilingon sa libon. Paano niya makikita yung kanyang inaararo? Hindi natin makikita yung ating dinadaanan. Eh huwag daw tayong tumitingin sa kung saan kapag tayo ay lumalakad. Hindi natin sasabihin ng bigat naman ng mga dala-dala ko, bakit siya ang gaan-gaan lang naman ang dala niya. Diba? Mayroon tayong kanya-kanyang pasanin na dapat natin, we must have, mayroon tayong dapat na pasanin sa buhay natin. Yun ang nakakahadlang sa paglagong espiritual. This shows our continuous striving to progress in growth spiritually. Napakahalaga. To continue, sabi niya, non-stop. Hindi hihinto. Ang mahalaga yung nasa harapan natin, hindi na yung nakaraan natin. Dahil yun naman talagang tinitignan ng ating Panginoon. Yung ating hinaharap, hindi yung ating nakaraan. The fifth is endurance. To bear the fact or power of enduring an unpleasant or difficult situation without giving away. Hindi daw sumusuko. Hindi nag-give up. Yun yung panglima. Mayroon tayong enduring spirit. Nakakita na ngayon ng mga matiisin. Isang halimbawa sa mga mamamayan ng mga matiisin, tignan ninyo yung mga farmer. Napakaraming pagtitis niya bago sila umanin. Tignan ninyo yung mga street sweeper sa inyong paligid. Sa sikat ng araw, sa ulan, at sa kasabaho ng kanilang mga tinatapon nating mga basura. Mga basurero. Huwag kayong mangarap na maging basurero. Hindi magandang pangarap yun. Although, kung titignan natin talaga sila, example of enduring. Nagtitiis sila sa mga itinatapon nating basura, hinahakot nila. Minsan may uod na, di ba? Sa amin, uso na, may segregation na ng mga basura sa tahig. Ewan ko dito, meron na rin, di ba? Nagsisegregate na rin. Kasi kawawa yung mga iba. Gusto-gusto naman din nila kapag nagtatapon ka, kukunin nila yung mga plastic. Minsan, kaya ako, kapag may nagbubuti, hindi ko na rin ipapabenta yung bote ko, ilalagay mo, tuwang-tuwa yung basurero. Tuwang-tuwa sila, nagtitiis sila, may pinapakilo sila. Endurance. Sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, ano na yung mga in-endure natin ng mga pain na dumating sa buhay natin mula nung tumanggap tayo sa Panginoon. Hindi ba yung process ang buhay kay Kristo? Bago mo makuha yung process, mayroon munang tinikyan. Diba? Kaya kung gusto mo makakuha ng rosas, handa kang matinig. Hindi yung parang saluyot lang na hihigop yan. Tagumpay na yan sa harapan ng ating Panginoon. Kailangan talaga natin endure hardship in life. Kahit sa in this material world, yung mga pangarap natin material, or sa harapan ng ating Panginoon. Bago natin makamit yung langit, eh kung para lang tayong naka-rocking chair, pagpunta sa langit, hindi rocking chair ang pupunta sa langit, mga minamahal. Masarap lang, punta ng katarungan, aircon, sasakay sa sasakyan, naka-aircon din, libre pa. Kailangan maranasan natin yung mayroon tayong sakripisyo. Panginoon, the greatest sacrifice na ginagawa ko para sa iyong gawain. Kasi doon mo talaga madarama yung kagalakan sa paglilingkod. O kung yung endurance na ginagawa mo, yung bibiyahe ka hanggang katarungan, nakailang sakay ka ng jeep, baba, akyat, baba, tulay, baba, ayun. Lalo na nasa likutan pa yung panambahan, maraming mga sakripisyo, yung mga malalayo. Ngayon, meron tayong mga kapatid din, galing din sa malayo. Walang sariling sasakyan. O maaaring may sasakyan. Pero hindi lang naman yun ang mga ini-endure natin na mga hardship sa paglilingkod sa Panginoon. Yung mga endurance na yan, mayroong gantimpala lahat yan. Sabi nga niya dito sa Philippians 4:13, malapit na tayo natapos.
Philippians 4:13. Lahat ng bagay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Our strength comes from the Lord. Sa ating lakas, hindi natin kaya. Kapag yung lakas ng Diyos ang sumama sa atin, kaya pala natin. Panghuli, sabi niya, is faith and love. Pag-ibig. Kinakailangan tayong mayroong pananampalataya at pag-ibig. Sino ang author ng pag-ibig? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya dito, ang pagbubuhay natin ngayon ay buhay na mayroong pag-ibig sa ating puso. Hindi buhay ng puot at galit o inggit o selos na walang basihan. Kasi ang entrance to the kingdom of God is love. Kapag wala sa iyong pag-ibig, hanggang entrance ka lang. Wala kang entry. Hindi ka pwedeng pumasok. Dahil ayaw ng Panginoon ng pusong puspos ng kagalitan, ng kainggitan, ng kayabangan, higit sa lahat. Ang ibig ng ating Panginoon na mapuspos tayo ng kanyang pag-ibig. To enter into His kingdom. This will give us victory in this world. Magbibigay sa atin ng tagumpay. Lumakad, minsan may mga tao lumalakad, parang hindi na tinitipukan ng kanilang puso ng pag-ibig, di ba? Punong-puno ng galit ang kanilang puso. Pero ang mga anak ng Diyos, sila naman ay punong-puno ng pag-ibig, ng kahabagan sa kanilang kapwa. Kaya tayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga, kung ang itanim natin ay pag-ibig, siguradong aani tayo ng pag-ibig. Kung magtatanim tayo ng kagalitan o magtatanim tayo ng kamunduhan, huwag din tayong aasa ng pag-ibig sa harapan ng Diyos. Kaya ibig niya na mapasa atin ang 6 na ticket na to. Sana matandaan natin ang ating mga pinag-aralan sa hapon ito na walang ibang paraan ng ating Panginoon, moment by moment, but to live with God, with love in our hearts, upang in our final destination ay makikita natin ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Yan po ang ating pinag-aralan sa umagang ito. Salamat sa ating Panginoon. Tayong lahat ay tumayo, tayo dumalangin. Hiningin natin sa pangunguna ni Sister Jenny. Maraming Diyos na ganang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Maraming Diyos sa umagang ito. Maraming Diyos sa iyong pupagsama sa iyong gawain. Salamat po sa Espiritu na amin po nakasama sa umagang ito. Presensya siya ang aming nadarama. Salamat po nga sa bawat bagay ng gawain ito. Nagbigay ng hamon, pagpapala sa bawat sa amin. Sa oras na ito sa mga salita ng aming narinig ng maraming Diyos. Tunay na naman na yung mga kailangan namin gawin upang kami makarating na namin Diyos sa inyong pinangako sa amin. Tulungan niyo po kami naman na maging kabawa sa inyong kabilang harapan naman namin Diyos. Lahat ng bagay kami ang tingin na wala kami magagawa sa kailangan namin mga sarili. Kung hindi kami magiging malakas, magagawa namin lahat dahil sa inyong namin Diyos. Tulungan niyo po bawat sa amin, alam namin na inyong mga salita po ako namin Diyos. Sa isya palakasan naman yung mga kaluluwa. Kaya kami nagpapasalamat sa umagang ito sa panibagong taon, sa inyong pagtunod sa aming mga inaasahan na sa araw ito. Maging sa mga kanil, yung aming mga kaluluwa. Salamat po sa namin Diyos na laging kayo tapat at sapat sa bawat sa amin. Sa lahat ng bagay, gagawin sa mga bagay material naman namin Diyos. Tulungan niyo po ang aming mga pinamahal na narito na namin Diyos na wala pang pagkakilala sa inyo. Kaya na lamang ninyo pag-ibig sa kanilang namin Diyos. Mapalad sila sa makarinig ng katotohanan ng iyong mga salita. Tulungan niyo po sila ang namin Diyos na lubos nilang maunawaan yung kahalagaan naman namin Diyos ng kanilang buhay. Kung bakit niyo sila nilikawan namin Diyos. Hindi namin nakagalang matanasan, hindi namin naranasan sa inyo. Ipaunawaan niyo po ang namin Diyos ang namin.
inyong pag-ibig sa kanila, Anak Diyos. O umagang ito, tinataas po namin, dinadakila ang inyong pangalan naman namin sa inyong katapat sa bawat sa amin naman namin. Kaya lahat po ito yung aming langin, na ito yung inyong pagtugon sa aming mga dalangin, at naging aming kahilingan, aming din po mga hinihiling sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus.